Habang papunta sa paaralan, iniligtas ng estudyanteng ito ang pusa mula sa pagkasagasa. Galit na galit ang driver, kaya ipinagtanggol ng isa sa mga babae si June at sinabing medyo cool naman talaga siya. Halos hindi umimik ang bagong estudyante simula nang lumipat siya. Nakayuko lang siya, laging tahimik. Hindi siya napapansin ng karamihan, pero hindi ng mga babae. Isang hapon, habang natutulog siya, hinahangaan siya ng mga babae, at isa sa kanila ang sumilip. Maya-maya, ipinakita niya ito sa kanya nang may nahihiyang ngiti. Pero sa sandaling iyon, pumasok ang kasintahan niya. Nang makita silang magkasama, kinutya niya ang bagong lalaki dahil sa pagiging tahimik at payat. Hindi ito pinansin ng babae, sinabihan si Tako na umupo na lang dahil magsisimula na ang klase. Nang araw na iyon, nahuli ni Tako ang kasintahan niya na pinapaypayan muli ang bagong bata. Hindi man lang siya tiningnan ng lalaki, umupo lang siya malapit sa kanya. Dahil doon, hindi makapag-focus si Tako sa laro at bigla na lang may tumama sa mukha niya. Noong una, tinawanan niya lang ito para manahimik, pero ang malamig na titig sa magkasintahan ang nagpakita ng tunay niyang kulay. Pagkatapos ng laro, kinaladkad ni Tako ang batang naghagis ng bola papunta sa bubong at kinamot ang ulo dahil walang sinuman ang maaaring magpahiya sa kanya sa publiko ng ganoon. Nagkataon lang na doon mismo tumatambay si Jean, kaya nakita niya ang buong pangyayari, napansin siya. Nagbanta si Tako na gupitan din si Zan ng parehong gupit, ngunit hindi umimik ang bida, kalmado lang siyang tinitigan. Sinubukan ni Tako, ngunit wala siyang makuhang kahit isang reaksyon mula sa kanya, kaya umatras siya, sinasabing ililigtas lang niya siya para pigilan ang mga batang babae sa pagsisimula ng digmaan. Nang gabing iyon, habang pauwi na siya, may dalawang estudyanteng lumapit at sinabi sa kanya na gusto ng nobyo niya na makipag-usap. Pagdating ni Jean doon, ipinakita sa kanya ng nobyo ang telepono ng babae. Ang wallpaper niya ay ang larawang kinuha niya kay Jan. Sinubukan niyang maliitin ito, sinabing wala itong kahulugan at sinabihan na umalis na lang. Sa galit na nobyo, bigla siyang sinampal ng malakas, kaya natamba siya sa lupa. Bakit kakakampi niya imbes na kakampi ko? Sumigaw siya, ngunit nanindigan ang nobyo. Tinatawag mo ang sarili mong nobyo ko, pero lagi kang lumalabas at nakikipag-party sa ibang mga babae. Sa galit, sinipa niya ito sa tiyan. Nang itinaas na niya ang kamay para suntukin itong muli, hamarang si Jan at hinarang ang atake. Sinuntok ng nobyo si Jan ng buong lakas, ngunit hindi man lang siya nito napigilan. Nang umatake siyang muli, mabilis na nakaiwas at isang malakas na suntok ang tumama sa kanya sa sahig. Natahimik ang lahat sa paligid, lubos na natigilan. Sumugod ang iba pang mga bully, ngunit isa-isa niya silang natamba. Pagkatapos ay bumalik siya sa kasintahan at sinimulang suntukin ito ng paulit-ulit hanggang sa huminto ang mga babae para pigilan ito. Doon niya napagtanto na ang tahimik na bata ay hindi lamang basta tahimik. May dala itong nakatagong kadiliman sa loob. Pagbalik sa simula ng insidente mula sa pananaw ni Miriam, na paglabas niya ng paaralan ay nakita ang mga batang lalaki na tinatawag si Jason at sapilitang dinadala siya kung nasaan si Tax, nakatayo lang siya roon at pinapanood kung ano ang nangyayari. Ngunit mabilis siyang nagpasya na sumunod upang makita kung ano ang mangyayari. Tumakbo dala ang kanyang payong, nakarating siya sa sulok at nagtago. Nang tumingin siya, nakita niya si Jason na sinusundot at sinipa ang lahat ng mga lalaki na parang isang mabangis na hayop, at ang mga lalaki ay desperadong sumisigaw para tumigil siya. Natigilan siya sa panunood ng nakakatakot na eksena. Habang paalis doon, ang lalaki ay medyo nalilito sa nangyari ay dumaan kung saan nagtatago ang babae sa ilalim ng kanyang payong. Nagtitigan sila sandali at inalok niya ito ng silungan sa ilalim ng payong nito. Ngunit tinalikuran lang siya ni Jason at naglakad palayo sa ulan. Kinabukasan sa paaralan, napansin agad ng mga kabataan ang pagkawala ni Tax, ngunit hindi naman ito pangkaraniwan. Ngunit mas nakakuha ng kanilang atensyon ang pagkawala ni Jason. Nalungkot ang batang kaibigan ni Yena dahil wala si Jason, parang walang laman ang lahat. Habang iniisip nila ang batang lalaki sa medyo malayong lugar, ang batang nakakita sa pambubugbog na ginawa ni Jason sa mga bully ay nagkukwento sa isang lalaki kung ano ang nangyari at nagulat nang malaman niyang binugbog si Taxa at ngayon ay nasa ospital. Tinanong niya ang bata kung kumusta ang kanyang kaibigan na sumagot na kailangan itong ma-hospital ng ilang sandali dahil may bali sa mukha at ayaw ni Taxa ng mga bisita dahil sa tingin niya ay nakakahiya ito. Sinabi rin niya na 4 na tao ang natamaan. Pagkatapos ay tinanong ng lalaki kung sino ang lalaking kayang talunin si Tax sa pisikal na aspeto. Kaya, sinabi ng lalaki na ito ay isang lalaking nagngangalang Jason, isang transfer student. Ngunit dahil wala siyang sinasabi, wala siyang alam tungkol sa kanya. Tila hindi makapaniwala ang lalaki nang malaman niyang 4 na tao ang natalo sa isang hindi kilalang bata.
Hinawakan ng isa sa mga tauhan ang lalaki sa leeg at tinanong kung nagtatago ba ito para maiwasan ang anumang kalmo. Sumagot siya na hindi lang siya lumapit dahil sa tingin niya ay medyo hindi patas ang 5 laban sa isa kaya wala siyang ginawa. Inihagis niya ang bata sa pader habang ang tila amo ay nagtanong kung saan inilipat si Jizon. Sumagot siya na walang nakakaalam dahil hindi talaga ito nagsasalita. Sinampal ng mga mataba ang bata, tinawag siyang walang silbi, at tinanong kung may mga katangian ba itong si Jizon na agad nilang mapapansin. Medyo nahihiya, sumagot siya na si Jizon ay sapat na gwapo para makakuha ng pabor mula sa mga babaeng parang modelo at tila mayaman din habang pinag-uusapan niya ang kanyang alindog. Muling binatukan siya ng mataba, tinanong kung may gusto ba siya sa lalaki. Samantala, sinusubukan lang ng amo na intindihin ang kwento ng tahimik at misteryosong transfer student na nagngangalang Jizon. Isa siyang mandirigma na may kaakit-akit na anyo. Isa itong pambihirang katangian. Medyo nabaliw siya sa pag-iisip kung gaano kaganda si Jizon. Kinabukasan, pabalik na sa paaralan para sa kanyang normal na gawain, pumunta si Jizon sa mga locker para iligpit ang kanyang mga gamit, at naroon ang batang lalaki na nagmamasid sa kanya. Inutusan siyang imbestigahan kung anong klaseng tao si Jizon. Ngunit sa harap ng galit na titig ng amo, pumayag na lang siya na imbestigahan niya ang bata. Ngunit nang dumating ang oras para gawin ito, ikinalungkot niya ang pagiging nasa ganoong sitwasyon. Binuksan ni Jizon ang kanyang locker, na halos walang laman. Nagsimulang mag-vibrate ang telepono sa loob, na nakatanggap ng mga mensahe. Kinuha niya ang telepono para tingnan kung ano ang mga mensahe, binati ito at sinabing natanggap niya ang teleponong iyon ng libre. Lumang telepono iyon, ngunit gumagana ang XT talk at maririnig ng nasa kabilang linya ang anumang mga alalahanin ni Jizon. Lumingon ang bida para tingnan kung may nagmamasid sa kanya, ngunit hindi niya nakita ang alinman sa dalawang nagtatago. May isang batang babae na nagbigay ng telepono kay Jizon at kinakabahan sa sitwasyon, ngunit tila wala itong pakialam dito at iniwan na lang ang telepono sa ibabaw ng locker at mahinahong naglakad palayo. Sinamantala ng batang lalaki na nanunood ang pagkakataon para kunin ang teleponong naiwan niya nang kunin niya ang telepono at sinimulang tingnan kung anong uri ng device ito at kung naka-unlock ito. Nontog siya mula sa likuran dahilan para matambo siya sa lupa. Pagkatapos, kinuha ng batang babaeng nakabangga sa kanya ang telepono at tumakbo palayo. At ang batang lalaki ay naiwan sa lupa na nagtataka kung ano ang nangyari at kung sino ang batang babaeng iyon. Galit siya sa kabastusan na iyon, at nagtatanong kung bakit napakabangis ng mga bully nitong mga nakaraang araw. Ikinukwento ni Yuri kay Yena ang tungkol sa poodle ng kanyang tiyahin na nanganak ng mga tuta at plano nitong magampon ng isa, ngunit hindi ito pinayagan ng kanyang ama. Ngunit napansin niyang hindi nakikinig si Yena dahil muli siyang nawala sa pag-iisip at tinanong kung nag-aalala ba siya kay Jizon dahil pangalawang araw na nitong hindi pumapasok sa klase. Ngunit nang tumingin siya sa unahan, nakita niya si Jizon. Doon ito nakatayo ng matangkad at walang buhay na nakatingin. Nang makita ito ni Yena na papalapit, nawalan siya ng imek. Mabilis niyang ibinigay ang kanyang mga gamit sa kanyang kaibigan at tumakbo patungo sa bata, niyakap ito ng mahigpit, na ikinagulat ng lahat sa nangyari. Habang lumuluha, sinabi niyang nag-aalala siya para sa kanya at tinanong kung ayos lang ba ito at sinabing hindi niya malilimutan na iniligtas nito ang kanyang buhay. Kinumpirma ng batang nagmamasid ang kanyang pahayag na gustong-gusto ng mga babae si Jizon at binanggit ang mga detalye tungkol kay Jizon sa kanyang telepono, sinabing medyo nahuhuli siya sa pagdating at gusto siya ng mga babae, ngunit hindi pa rin siya nagsasalita. Sa pagtatapos ng araw, paalis na ng paaralan, tinahak ng bida ang parehong landas gaya ng dati, at may ilang mga lalaking naghihintay sa kanya na dumaan doon. Nang makita ang lalaki, napansin nila na talagang namumukod tangi siya sa ibang mga lalaki. Sumenyas siya sa kanyang kasama gamit ang isang sipol. Sumakay sila sa kanilang mga scooter sa likuran ng lalaki, pinalibutan siya, sinusubukang takutin siya para hindi siya umalis. Tinanong nila kung siya si Jizon, at gaya ng inaasahan, hindi sumagot ang lalaki, ngunit ang kanyang katahimikan ay nagpatunay na siya ang kanilang hinahanap. Pagkatapos ay inutusan siya ng lalaki na sumakay sa motorsiklo dahil sunduin niya ang lalaki. Tinanong niya si Jizon kung narinig na niya ang pangalan ni Kung Duho mula sa Gizio Technical High School at sinabing pagtungtong niya sa ikalawang taon, naging alamat na siya nang makapasok sa top 3 sa paaralan at walang hindi nakakakilala sa kanya dahil ibang dimensyon ito mula sa paaralan ni Jizon na tambayan ng mga nerd. Sinabi niyang gusto siyang makilala ni Kung. Sinabi niyang hindi niya kailangang matakot dahil hindi pa siya mamamatay sa ngayon. Isa lamang itong imbitasyon. Ngunit tumayo ang bata at iniwan silang galit habang sinisigawan nila siyang sumakay sa motorsiklo. Pagkatapos, kinuha ng isa sa mga lalaki ang kanyang backpack at tinanong kung gusto ng bata na sumakay sa motorsiklo matapos itong mabalihan ng mga binti.
Sinabihan niya itong sumakay habang mabait naman siya. Iniwan na lang ni Jizan ang kanyang backpack at nagpatuloy sa paglalakad. Galit na galit ang mga lalaki kaya mabilis nilang hinabol ang bata. Pumasok ang bata sa unang eskinita na nakita niya sa kanyang dinaraanan. Isa sa mga lalaking sumubok na sumunod sa kanya ay hindi nakasunod sa liko at bumangga sa pader, ngunit patuloy na hinabol ng isa pang lalaki si Jizan. Kahit isang malaking hagdanan ay hindi napigilan ang lalaki. Mabilis siyang umakyat sa hagdan gamit ang kanyang motorsiklo. Nang muntik na niyang maabyutin ang bata sa gitna ng hagdan, sa pamamagitan lamang ng isang maliit na sipa sa isa sa mga basurahan, itinaas ni Jizan ang basurahan at sinipa ito patungo sa nakasakay sa motorsiklo, dahilan para mahulog ito sa buong hagdanan kasama ang motorsiklo at lahat ng bagay. Natamba sa ibabaw ng isa pang magnanakaw na kara-rating lang matapos bumangga sa pader. Pinanood ang pagbagsak ng motorsiklo pababa ng hagdan, tinanong ng lalaki ang isa pa kung ano ang kanyang ginawa. Tumayo sila at tumakbo para subukang habulin ang batang nakatakas. Nakita nila itong lumiko sa isa pang kanto. Mas bumilis silang tumakbo para maabyutan ang bata. Ngunit nang marating nila ang kanyang kinalalagyan, naharap nila ang isa pang napakalaking hagdanan. Sa gitna ng hagdan, nakita nila ang batang tumatakas. Nang sa wakas ay naabutan nila siya, nang lumingon sila, napagtanto nilang hindi na ito ang parehong taong hinahabol nila, at lalo pa silang nagalit. Inatake nila ang misteryosong batang lalaki dahil sa galit dahil naroon ito sa maling oras. Habang minamaliit at binabaril nila ang hindi kilalang batang lalaki, pinanood sila ni Jizan mula sa mga bubungan at umalis nang hindi na muling nakita. Pagbalik sa base ng bully, iniulat ng mga lalaki na hindi nila mahuli ang bata. Sinigawan ng mataba na may maikling mitya ang dalawa dahil sa kanilang kawalan ng kakayahan at sinipa silang dalawa. Ipinaliwanag ng dalawa na tumakbo ang bata sa isang eskinita na mukhang maze, kaya hindi nila siya mahuli. Sinabi ng amo na lalong tumitindi ang kanyang pagkabalisa. Tinanong niya si Sunman kung may natuklasan ba siya tungkol kay Jizan. Iniabot niya ang kanyang cellphone at sinabing nag-imbestiga na siya hanggat maaari. Binasa ni Khan dahil ang tatlong tanging impormasyon na isinulat ng bata. Nagalit siya tungkol doon at tinanong kung tinatawag ba niya itong isang investigasyon. Pagkatapos ay inihiga siya ng mataba kasama ang tatlo pa. Sinabi ng amo na palayain ang bata bukas. Dadalhin niya si Jizan sa likurang gate pagkatapos ng klase. Tinanong niya kung magagawa iyon ng Sunman at sinabihan si Desak na panagutan ang paghuli sa bata. Nagtapos siya sa pagsasabing kailangan niyang makilala ang batang iyon bukas. Sumunod ang mataba sa mga utos habang ang maliit na bata ay lalong nagulat sa lalong pagiging kasangkot doon. Pagkatapos, kinabukasan, maagang maaga, may mga lalaking bumibili ng 2 soda nang dumating ang isang kaibigan niya, nagtatanong kung bibilhan ba niya ito. Ngunit itinanggi ito ng bata at sinabing walang dahilan para ibigay ito sa kanya. At tinanong ng kanyang maliit na kaibigan kung kanino niya ito bibigyan. Nang makitang dumaan si Jizan, naunawaan ng bata na ito na ang kanyang pagkakataon. Sinundan niya ito at lumapit mula sa likuran, nag-good morning dito, tinanong kung ayos lang ba siya at inalok ng soda. Gusto raw niyang linawin ang mga bagay-bagay dahil maaaring mukhang bahagi siya ng grupo ni Tax, pero ilang beses pa lang siyang lumabas kasama nila at noong araw ng away, nakaramdam siya ng matinding sigla nang makitang natatalo si Taxi nang hindi man lang nakakapanlaban. Malaking pasanin iyon sa bata, kaya naman naroon siya para magpasalamat. Pero hindi siya pinansin ni Jizan at nagpatuloy na lang sa paglalakad. Inaasahan na iyon sa isang katulad niya. At ngayon, iniisip ng bata kung paano niya ito dadalhin sa likurang gate. Pero ang takot sa mataba ang nag-udyok sa kanya. Lumipas ang araw at dumating ang oras ng tanghalian. Lumalabas na ang lahat ng tao sa silid-aralan para kumain. Pero nagpatuloy pa rin si Jizan sa pagtulog sa silid-aralan ng ilang sandali pa. Pagbangon niya, palihim siyang pinagmasdan ng ilang lalaki mula sa pinto at naintindihan niya kung bakit hindi niya nakita ang bata sa cafeteria. Ito ay dahil hiwalay na naghanda ng tanghalian ang lalaking iyon. Pumunta si Jizan sa dati niyang kinakainan ng tanghalian. At pagdating sa bangko, nakita niya ulit ang cellphone na may mensahe na nagtatanong kung tinapay na naman ang pananghalian ngayon. Pagkatapos ay napansin niya ang isang taong nakayuko upang magtago. Ang taong nagtatangkang makipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng cellphone ay si Ariam. Sinamantala ng babae ang katotohanang hawak niya ang cellphone at nagsimulang magpadala sa kanya ng ilang mensahe, tinatanong kung palagi ba itong kumakain ng mag-isa sa rooftop at sinasabing kumakain din ito at ilang beses na niya itong nakita sa rooftop. Kaya, gusto niya itong makausap. Habang hinahanap kung sino ang nagpapadala sa kanya ng mga mensahe, nagpadala ang babae ng isa pa at sinasabing nasa kaliwa niya ito. Nang tumingin siya, itinaas ng babae ang kamay nito na kumakaway sa kanya at ibinaba muli ito.
Sa pamamagitan ng isang mensahe, sinabi niya na hindi pa rin madaling humarap sa mga tao at narinig niyang hindi ito nagsasalita at ganoon din siya. Tinanong niya kung bakit hindi ito nagsasalita. Nang magsisimula na sana siyang mag-type ng kanyang tugon, may dumating na sumisigaw sa lugar kung nasaan siya. May mga lalaking nagkunwaring nagkataon lang na nagkita sila doon. Sinabi niya na pumunta siya roon para kumain ng kanyang bread roll at tinanong kung ano ang kinakain ni Jason. Kahit walang natanggap na tugon, umupo siya sa tabi nito at sinabing kakain siya kasama nito. Pagkatapos ay nagkaroon ng awkward na kapaligiran at pareho silang kumain ng tahimik. Nagsimulang umungol ng mahina ang lalaki at iyon ang nakakuha ng atensyon ni Jason. Umiiyak na sinabi ni Sunman na wala talaga siyang kaibigan kaya siya nakikisama sa mga taga-taksa dahil ayaw niyang mapahiwalay. Sinabi niya kay Jason na dahil pareho silang mga itinakwil, dapat silang maging magkaibigan. Ngunit hindi pinansin ng binata ang kanyang sinasabi. Hindi gumana ang plano ng Sunman. Kahit ang pagluha ay hindi nakatulong. Tumayo ang ating bida para umalis, ngunit ayaw ng binata na mawalan ng saysay ang kanyang pagsisikap. Hinawakan niya ang kanyang braso, tinatanong kung magkaibigan ba sila o hindi. Gaya ng inaasahan, hindi niya ito pinansin. Umalis na lang siya, iniwan ang hanggal na naghihintay ng sagot. Maya-maya, malapit nang umalis, nagmensahe si Desek sa binata at tinatanong kung nasaan siya at kung bakit hindi niya dinala si Jason sa kanya. Patapos na ang klase ng guro at desperado na ang binata, iniisip kung paano niya gagawin iyon. Hindi siya sumuko at hinabol ang kanyang target. Hindi niya ito mahanap kahit saan at lalong naging desperado, iniisip na baka nakaalis na ito. Pagdating sa silid-aralan ng ikalimang baitang, hindi niya ito nakita noong una, ngunit nakita niya ang batang lalaki na nakaupo sa harap ng bintana at pinapanood ang mga galaw sa labas. Mukhang kumukuha ito ng isang patalastas bago umalis. Mas maraming mensahe mula sa matatabang batang lalaki na nagtatanong kung gaano katagal ito aabutin ang nag-udyok sa batang lalaki na kumilos ng mabilis. Pagkatapos ay tinawagan niya si Jason para makausap. Sinabi niya na tinawagan niya ang kanyang ina at sinabing nagkaroon na siya ng kaibigan at tuwang-tuwa ito at sinabi niya na isama ang kanyang bagong kaibigan sa kanyang trabaho para makilala niya ito. Tinanong niya si Jason kung pwede siyang sumama para magpanggap na kaibigan niya. Inisip ng ilang lalaki na kung gagamitin niya ang kanyang ina bilang Cain, hindi siya makakatanggi at hinintay niya ang tugon ng bata. Dahil wala siyang sinabi, lumapit siya rito para ihatid ito, ginabayan ang bata kung saan ito dapat pumunta. Sinasabing para makarating sa trabaho ng kanyang ina, kailangan nilang lumabas sa likurang gate para mas mabilis. Alam niya na sa lugar na iyon, kung isa kang inosente, hindi ka mabubuhay ng matagal. Sinamantala niya ang pagkakataon para babalaan ang matatabang bata na dumadaan sila sa likurang gate. Palihim na dumaan ang matatabang bata kay Jason at nabangga ang bata ng may malakas na puwersa. Nawalan ng balanse ang bata at muntik ng matamba sa lupa. Ngunit nahawakan siya ni Desek sa tali ng kanyang backpack, sinabing dapat siyang mag-ingat, at kung madali siyang susuko, walang dahilan para maghintay ng ganito katagal ang amo. Inihagis niya ang bata sa pader na parang isang supot ng basura. Sinabi niyang isang kasiyahan na makilala ang tinatawag na tahimik. Hinawakan niya ito sa leeg at sinabing maganda ang mukha nito, ngunit tila walang espesyal ang kanyang kakayahan. Inilagay ni Jason ang kanyang paa sa dibdib ng matatabang lalaki at itinulak ito paatras, dahilan para makawala siya sa pagkakahawak nito. Nang bumagsak ang lalaki sa lupa, dumulas ang teleponong natanggap niya mula sa kanyang bulsa at dumulas patungo sa isang kalapit na imburnal. Sinugod siya muli ng matatabang lalaki, tinatanong kung iyon lang ba ang maya-alok niya. Sinuntok niya ito, ngunit napigilan ito ni Jason gamit ang kanyang mga braso, ngunit dahil dito ay dumulas siya palapit sa imburnal, at sinamantala niya ang pagkakataon para agawin ang kanyang telepono mula sa gilid ng imburnal para maiwasan itong mahulog sa loob. Puno ng galit, sinabi ni Desek na tatapusin niya ito sa susunod na suntok, at tumayo ang lalaki para sa tunggalian. Tinanong ni Desek kung sa payat niyang pangangatawan ay kaya niya bang harapin ang isang laban na may diferensya sa timbang. Nagtatago ang lalaki, nakokonsensya sa pagdadala kay Jason doon dahil tatapusin siya ng matatabang lalaki. Pagkatapos ay sinugod ng matatabang lalaki si Giz at sinabihan itong subukang harangan ang susunod na suntok. Ginamit ng matalinong binata ang kanyang backpack para ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit kahit na ganoon, tumilapon pa rin siya pabalik hanggang sa mabangga siya sa pader. Nagulat ang matatabang binata na ginamit niya ang kanyang backpack para ipagtanggol ang kanyang sarili at sinabing mas matalino siya kaysa sa kanyang hitsura. Kinuha ni Jason ang mga bagay mula sa kanyang bag at tumakbo si Desek papunta sa kanya, sinasabing hindi nagagana ang ganitong uri ng bagay. Nang suntukin niya ito, umiwas ang binata ng may kahusayan.
Ginamit niya ang tali ng kanyang backpack para ibalot sa binti ng lalaki, hinayla gamit ang lahat ng kanyang lakas para mawalan ng balanse. Inihagis niya ang matatabang lalaki sa lupa na parang isang sako ng patatas. Walang naintindihan si Desek sa anumang nangyari. Habang sinusubukan niyang bumangon, naghahanda na si Jizon ng kanyang susunod na suntok. Isang sipa sa mukha ng matatabang lalaki. Sino ba naman ang hindi mag-iisip kung saan nakuha ng payat na batang iyon ang lahat ng lakas na iyon? At pagkatapos noon, sinipa niya ng malakas ang mukha at nagulat ang nakatagong lalaki nang makita ang eksenang iyon at hindi makapaniwalang natatalo si Desek. Naroon ang matatabang lalaki na gulo ang mukha. Tumalikod lang si Jizon na may ganitong tingin ng paghamak. Kinuha niya ang teleponong nahulog sa lupa, ngunit tumayo ang matatabang lalaki at tumakbo patungo sa kanya, sinasabing hindi pa tapos ang laban, at sinuntok niya ang dibdib ni Jizon, dahilan para matamba ito. Kinuha niya ang teleponong nahulog mula sa bata, tinanong kung napakahalaga nito sa kanya at sinabing kailangan lang niya itong dalhin at sayang lang kung kailangan niya itong dalhin ng buhay. Biglang dumating ang lalaking nakamotorsiklo. Sumakay ang matatabang lalaki sa motorsiklo at sinabing kung gusto ng bata na maibalik ang kanyang telepono, kailangan niyang pumunta sa Ali Park. Habang paalis na siya, sinabi niyang handa na ang pagsalubong sa kanya. Tumakbo ang takot na batang lalaki kay Jizon para tanungin kung ayos lang ba siya, at humanga siya nang makitang wala siyang natamong sugat. Tinanong niya kung ano ang gagawin niya ngayong kinuha na ang kanyang telepono at kung may nakakahamak na impormasyon, mabubunyag ang kanyang personal na impormasyon at pribadong buhay at mapapahamak siya. Sinabi niya na maaaring maghintay ang kanyang ina hanggang sa susunod na pagkakataon at dapat siyang magmadali at pumunta sa Ali Park. Ginampanan ng batang lalaki ang 120% ng kanyang papel hanggang sa sandaling iyon. Ngayon ay kailangan na lang niyang maghintay para makita kung pupunta siya o hindi. Tahimik na tumayo ang ating bida at naglakad palayo at nagulat ang batang lalaki nang makitang hinahanap nga niya ang kanyang telepono. Pagkatapos ay inabot niya ang isang higanteng hagdan ng kahoy. Nagsimula siyang umakyat, nadaanan ang ilang mga manggugulo. Habang papalapit siya sa dulo ng hagdan, nagsimula siyang makakita ng ilang mga lalaki. Tila lahat sila ay mula sa isang gang, at lahat sila ay naghihintay sa kanya. Bumuo sila ng isang pasilyo, at sa dulo ng pasilyo ay ang kanilang pinuno, na tuwang-tuwa nang makitang pumunta roon si Jizon. Ipinakita niya ang telepono ng bata, at tinanong kung iyon ang kanyang pinuntahan. Pagkatapos ay naglakad lang si Jizon papunta sa lalaki para kunin ang telepono nito, na nagsabing wala naman siyang nakitang espesyal dahil walang numero at walang history ng tawag. Iilang text messages lang ang naroon at galing ang mga iyon sa isang babaeng nagmamasid sa kanya. Pero dahil pumunta siya roon para lang kunin ang teleponong iyon, huminto ang lalaki sa harap niya at inilahad ang kamay para hingin ang telepono niya. Pagkatapos ay nagtanong ang pinuno kung ano iyon, kung kasintahan ba iyon o isang bagay na nagsisimula pa lang at ito ang nagpa-curious sa kanya tungkol sa kwento. Dahil naiinis siya sa kwento, nagpadala siya ng mensahe. Sinabi niyang mabilis niyang inilipat ang ilang bagay. Samantala, si RM ay nasa malayo at nakatanggap ng ilang mensahe mula sa numero ng telepono na ibinigay niya kay Jizon na nagsasabi sa kanya na pumunta sa Ali Park at kung pupunta siya, magiging kasintahan niya ito. Kaya, kung pupunta siya roon pagkatapos basahin ang text na iyon, tiyak na gusto niya si Jizon. Sinabi ng pinuno na kung magiging magkasintahan ang dalawa, dapat nila itong bilhan ng pagkain mamaya. Hindi umimik si Jizon. Iniunat lang niya ang kamay para kunin ang telepono. Tinanong ng lalaki kung gusto ba talaga niya iyon at sinabing medyo nahihirapan ang mga tauhan niya na dalhin siya roon. Ang walang iya na sitwasyon ay palaging napakapabaya at alam ng pinuno na balang araw ay masasaktan siya. Pero kahit papaano, magkaklase sila noong elementarya at tinanong niya kung handa na bang bayaran ang bata, pero nanatiling tahimik ang bata, naiwan ang pinuno na nakangiti nang makitang tahimik talaga ito. Pagkatapos ay sinabi niya na kung makakatagal siya laban sa kanyang mga tauhan, ibabalik niya ang telepono niya. Ipinaliwanag niya na hindi niya dapat malaman dahil transfer student siya, pero matindi ang away ng mga hirarkiya sa lugar na iyon. At nang sandaling manggulo siya kay Tu, pumasok siya sa laban para sa hirarkiya. At nagtapos siya sa pagsasabing gusto niyang makita kung ano ang magagawa niya. Sinugod na siya ng matambok na lalaki, uhaw sa paghihiganti, at sinuntok ang bata, ngunit madali siyang nakaiwas, naiwan ang matambok na lalaki na puno ng galit, na sumigaw sa ibang mga lalaki na suntukin ang batang iyon. Nagsimulang atakihin ng lahat ang batang lalaki na mahusay na umiwas sa mga suntok ng hindi gumaganti. Itinaas niya ang kanyang kamay sa kalagitnaan, ngunit napakaraming tao roon. Natamaan nila ang bata, na nagawang protektahan ang kanyang mukha mula sa mga suntok. Natamba siya sa paanan ng isa sa mga lalaking sumuntok sa mukha ng bata.
Pagkatapos ay sinamantala ng ilan ang katotohanang nakahiga siya sa lupa at sinimulan siyang sipain. Pinanood lamang ng amo ang bata na binubugbog ng lahat at nagtaka kung bakit ipinagtatanggol lamang niya ang kanyang sarili mula sa mga pag-atake. Hindi siya sigurado kung dahil ba ito sa hindi interesado ang bata sa pakikipaglaban para sa hierarchy. At isang lalaki sa tabi ng amo ang nagsabi na ang bastos, kahit na binubugbog, ay hindi sumigaw kahit isang beses. Tinanong niya kung mas gusto ng bata na mawala ng buhay kaysa magsalita. Dahil dito, mas lalong naging interesado ang amo na malaman kung ano ang tunog ng kanyang boses sa hitsura nito. Kaya, sumigaw siya na kung may makakapagpasigaw sa bata, bibigyan niya sila ng isang limitadong edisyon ng Nike Air Jordan Kicks bilang regalo. Ito ang nagudyok sa grupo ng mga matatapang na lalaki na suntukin pa ang bata. Iba't ibang suntok ang ibinato at ipinagtatanggol lang ni Jason ang sarili niya at sinigawan siya ng amo para ipakita kung ano ang meron siya at patunayan na isa siyang bihirang gamit. Dumating si Desek at sinabihan ang mga lalaki na umalis sa daan, sinisipa ang bata. Tinanong niya kung nasaan ang drive na ipinakita niya kanina at ang ating bida ay bumagsak sa lupa na may bagbog na mukha. Sinamantala siya ng isang batang lalaki sa lupa at dumampot ng bato. Sinabi sa amo na papasigawin niya ang couple na iyon at hindi niya gusto ang hitsura nito mula pa sa simula at ito ang magiging solusyon. Ngunit pagkatapos ay sinipa ng amo ang kamay ng bata para maihulog ang bato at tinanong kung gusto niyang mamatay sa pamamagitan ng pagyuko sa ganoong kababang antas. Hinawakan niya si Jason sa damit at inilapit ito sa mukha nito. Tinanong niya kung bakit tila nasisiyahan siyang matamaan at kung ano ang sinusubukan niyang itago at sinabing hindi ito matatapos hanggat hindi niya napapatunayan ang kanyang halaga. Ang batang nagpadala sa kanya doon ay nagtatago, pinapanood ang ginagawa nila kay Jason. At gaya ng inaasahan, ang gang na iyon ay nasa ibang antas kaysa sa gang ni Tax. Ngunit habang iniisip niya ito, nakita niya si Ariam na papalapit. Pagkatapos ay nag-vibrate ang teleponong hawak ng amo. Nang mabasa ang mensaheng dumating, sinabi nitong pakawalan na si Jason. Mabilis siyang lumingon para tingnan kung may mahahanap at nakita ang dalaga na nakatayo roon at hawak ang telepono. Sinabi niya sa binata na marahil ngayon ay nagkaroon na siya ng lakas ng loob na lumaban dahil naroon ang kanyang potensyal na kasintahan. Sa isang senadoryas lamang, inutusan niya ang kanyang alipors na pumunta sa dalaga at iwinagayway ang telepono, sinigawan niya itong lumapit. Habang nagtatype siya ng isa pang mensahe, lumapit sa kanya ang binata mula sa gilid. Hinawakan niya ito sa braso at humanga sa kanyang kagandahan. Sinubukan niyang tumakas mula sa kanya, ngunit mas hinigpitan niya ang pagkakayakap sa kanya at tinanong kung saan niya sa tingin siya pupunta. At ang duwag na batang lalaking nagtatago sa likod ng puno ay takot na makita ang kanyang crush sa sitwasyong iyon, ngunit wala siyang ginawa. Hinayla ng binata ang dalaga palapit sa iba at sinabing kailangan niyang makita ang hitsura ng kanyang kasintahan. Ibinigay niya ito sa boss ng gang. Nagtama ang kanilang mga mata ni Jason ng ilang segundo. Naalala ang ilang sandali na nagkita sila. At naroon ang dalaga na may sugat sa braso at puno ng takot.